magsisimula ang lahat. So, ganun pa man po ay sa biyaya po ng Panginoon. So, nandito kami ngayon. At the same time, nakasama po siya sa PIMA, ang Philippine Ministers Advocacy Council. Dito po, kilala po yan sa buong Rizal po. Yung aming pong bishop ay ang ano po talaga ay kapartner po namin dito yung mga kapulisan po. So kilala po kami ng mga kapulisan kapag kami po ay, si pastor po nyo po ay nagdi-devotion po every Saturday po sa mga kapulisan dito po sa Taytay. Doon po sinasabi yun, malawak po yung gawain po na pinapagawa po sa inyong lingkod, which is ang inyong pastor. So ibig sabihin po, ngayon pa lang dito po sa inyo, support your pastor when it comes to the ministry na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Kasi may purpose po bakit siya yung inilagay dito sa lugar na to. And this church, this man po na ibinigay po sa inyo ng Panginoon, mahalin po natin, supportahan natin. So ngayon po, pag-uusapan po natin, ito po ay sinare ko na po sa church, ibang church po, na-invite po tayo sa mga church. The next week po, may ipagsasalita naman po ang church. Ngayon po ay simplihan lang po natin, Pastor. Napaka-madali nyo po siyang unawain. At papaintindi po natin, ano yung ginagawa po ng Panginoon, bakit siya yung nagiging sandigan natin, bakit siya yung nagiging kalakasan natin, every time na tayo po ay nalulungkot, every time po na parang alam mo yung wala kang parang ayaw mo na, gusto mo nang sumuko. Pero nire-remind tayo ng Panginoon, anak, eto ako, andito ako, hindi mo ako nararamdaman kasi hindi ka lumalapit at kumakapit sa akin. At nire-remind tayo ng Panginoon palagi sa buhay natin, alam mo yun, sa simpleng bagay na nagagawin mo para sa Kanya, malaking tulong gagawin sa iyo ng Panginoon. And this moment po, sa oras na to, hindi ka lalabas ng simbahan ito, hindi mo tinatanggap, hindi lang yung biyaya, kasi meron na tayong biyaya eh. Yung ibibigay sa atin ng Panginoon na ano yung pagtulong na gagawin mo sa ministry na ibinigay sa iyo ng Diyos. So I pray, I declare this year po na magkaroon, pag-pray nyo po yung itong gawain na ito na magkaroon po ng nung natawag dito yung ina-flash ko. Pag-pray natin, i-ano natin, i-claim natin, declare natin na pagpalain ng church na ito na yung laptop or computer set, saka yung papakita rito. Yung projector. Kung mangyayari po yan, ang Panginoon po magbibigay na. Ngayon po ay angkla ng katatagan. So ito yung ating ibabahagi ngayon, na-emphasize natin, ibibigyan natin ng abbreviation po yung salitang angkla. Sino po dito ang may experience na po sa barko? Di ba nakasakay ng barko? Yan, di ba nakasakay ng barko? So ngayon po, kung mapapansin niyo po, ang barko ay may angkla. Right po, para saan yan, Pastor? May idea po ba kayo para sa po yung angkla? Sige po, any volunteer na para hindi maanod, para hindi gumalaw. Kasi nagiging ano po yun eh, kumbaga ganito po. Ito ako sa unahan, ito po yung barko. Ngayon po, ilalapag nila yung angkla doon sa ilalim para po hindi gumalaw-galaw po yung barko. Ibig sabihin po, nagiging nakatagal po yung angkla ng barko. Para hindi gumalaw, para mabalance po. Ibig sabihin, nandun na sa ilalim, matibay na yun. Hindi na mag-aalinlangan, kahit po yun ang nagtatry po ng barko. Parang ganun din po sa Panginoon, kailangan nakaangkla ka sa Kanya. Marami pong mananampalataya, even ako. Minsan nakakaramdam tayo ng pagsuko, pagbitaw. Pero ang pangako ng Panginoon na hindi po napapako. Amen. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagsubok. Minsan inaalaw niya yon para matest yung ating pong mananampalataya sa Kanya. Itong mananampalataya ko ito, kaya ba na ito? Bigyan ko nga ng pagsubok na napakatindi. Naalala niyo po si Job. Singit ko lang po. Hindi ng pinagkaanan ni Job, ano po? Wala na lahat sa kanya, pero nanatili
sa Panginoon hanggang uli. So, umpisa na natin. Yung angla, nagsisimula sa letter A. Okay, ready na po ba kayo? Okay, kung kayo po yung ibang nag-take down note, ready nyo po natin So, letter A po, ito po yung letter A. Aagapay ang Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Sino ba yung aagapay pa sa atin? Siyempre si Kristo. Bago tayo tumakbo sa ibang tao, kay Kristo muna tayo lumapit. Kasi sigurado ang Panginoon, siya yung gagamit o siya yung magpapadala sa iyo ng tao na makakatulong sa iyo. Nagiging instrumento yung tao eh. Tama po. Ginagamit mo ng pinapadala ng tao, ng Panginoon yon para makausap mo at makatulong sa iyo. Sa Panginoon muna po tayo lalapit kasi siya yung kaagapay natin. Sa lahat po ng gagawin natin. Ngayon, hindi siya nawawala at hindi siya nagbabago. Tao lang po yung nagbabago, parang ganito po, ito ang Panginoon, ito po si ako. Ngayon po, kapag may kailangan po ako, lalapit po ako sa Panginoon. Ngayon, kapag nakaramdam na po ako na ayaw ko na po, aalis ako. Ang Panginoon, tingnan niyo po, nananatili. Ako lang yung umaalis. Pero kapag kailangan ko pa rin po ang Panginoon, sa Kanya pa rin ako tatakbo, babalik pa rin ako sa Panginoon. Umaalis yung Panginoon, hindi po. Ito pa rin siya. Minsan, nasabihin natin, hindi ko na po nararamdaman yung presensya ng Panginoon. Tayo lang po, lapit lang po tayo, balik lang po tayo sa Panginoon. Kasi siya yung ating katatagan. Siya yung ating angkla. Siya yung ating kaagapay. Binigyan po natin ng Bible verse yan. Sabi po sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength. Wow. A very present help in trouble. Siya yung kalakasan natin. Siya yung tumutulong sa atin. Psalms 46 verse 1 po. Siya yung nagbibigay sa atin ng, alam mo yun, ng kapayapaan, ng kasiyahan, ng kaligayahan. And this life po, hindi naman po puro kasiyahan eh. Kailangan po natin maramdaman po yung kalungkutan kasi alam naman natin kung kanino tayo tatakbo. At minsan, sa mundong ito, pinakamasakit po, inuna po natin yung mga bagay na, Lord, diyan ka muna. Kailangan ko munang pagsubikapan ko. Eh, si Lord naman po yung tutulong sa atin. Eh. Kasi siya yung magbibigay sa atin. At ipapakita niya sa atin, anak, eto ako, ito yung gagawin mo, ito yung papagawa ko sa'yo, sunod ka lang. Parang ganito po, ako po. Nagreklamo muna ako bago sumunod. Sino po nakaka-experience yan? Sabi nga po ng mga kasunduluhan, obey first before you complain. Sa Panginoon, gano'n. Nagreklamo muna ako bago sumunod. Baliktad po pala. Sunod muna ako sa Panginoon bago magreklamo. Kasi nandiyon yung biyaya eh. Nandiyon yung pagsubok, doon ka nakaangla kay Kristo. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandiyan. Gusto na natin. Letter N. Ready na po ba tayo? Letter N. Ano po yung letter A? Aagapay ang Diyos sa lahat ng panahon. Okay, letter N po. Nililinaw ang salita ang landas. Ano po yung salita? Yung Biblia po, yung salita po ng Panginoon. Sabi po sa Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 119 verse 105. Yung salita ng Panginoon, yung ating pong magiging gabay. Siya yung katotohanan na magbibigay po sa atin na tayo magiging malaya. Kasi ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin sa madilim na buhay natin. Ang salita ay nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng ating buhay
desisyon, relasyon, at direksyon. Paano natin ito i-apply? Gawin natin habit ang Bible reading. Nabanggit nga ni Pastor. Kung once a day, no? Mag-chapter. Huwag mo lang mawawala. Huwag kang papayag sa isang araw na hindi ka nakakapagbasa ng salita ng Panginoon. Parang ganito ko, sabi ko sa mga kabataan, huwag kang papayag, ang dami mong nakakausap ng mga tropa, pero si Kristo hindi mo nakausap kahit ilang minuto. Parang ganito po yan, pag-gising ng umaga, makaka-relate po bawat isa. Pag-gising mo ng umaga, ano po kagad ang unang hinahanap natin? Sorry po, Lord. Diba po kasi kakapain mo pa. Wait lang. Pag nag-alarm, no? Kailangan makuha mo yung cellphone. Pero syempre, alam mo yun, sa buhay natin, una-una yung Panginoon. Kasi po, ang buhay natin, mga kapatid, hiram lang po natin ito sa Panginoon. Dapat habang nabubuhay po tayo sa Kanya, ipagamit at ibigay natin sa Kanya. And this life, pinaka-importante ito sa Panginoon. Sa lahat po ng nilikha ng Panginoon, ang pinakamahalaga, yung buhay natin. Wow. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, importante ka sa Diyos. Pabalik, importante ka doon. Yun. Di ba? Kasi kung hindi importante yung buhay mo, para saan pa yung buhay mo? Sabi nga ni Warren, without God, we are nothing. Di alam, may purpose yung buhay natin, kaya nga nandito tayo sa mundong ibabaw eh. Ang bawat isa sa atin may purpose. At bawat nandito po sa CCBN, may purpose ka. Bakit ka nandito sa church na ito? Ikaw, dapat lagi mo tignan, pinapagawa ng Panginoon sa pastor. Samahan. Ako po, ay singit ko lang ng konti. Aking pong pastor, Pastor Bob po. Yung kanyang pong asawa ay nagda-dialysis po. Ang kanyang pong baby ay premature, pagka 7 months. Dalawa po silang nasa aparato before. Mas nalaman ko pa yun, naintindihan ko yung kwento na yun sa camp nung na-share ni Pastor. Kami, pumatak nga yung luwa ko na hindi po na sinasabihan. No? And mas na-realize ko, nalaman ko na iniwan ko yung church, napunta po ko ng Cavite. Actually po, gusto na po nila akong kunin. Yun po kasi yung kinamulatan kong pastor. Pero dito na po yun, nandito na po ako. Since 1997 po, nandito na po yung church. Noong ngayon po, ay napunta na siya ng Cavite. Si Pastor Bob na po yun nandiyan. Pero itong last 3 years ago lang, sabi ko, Lord, kasi doon po ako nag-aral eh. Lord, ano po ba yung plano mo? Tapos sumabay po yung ganung sitwasyon. Wala nag-a-assist kay Pastor. Iba na yung nag-a-assist pero may paso. Tapos ako talaga yung nandiyan para sa akin. And mas nakita ko yung pangangailangan ko, hindi po pwede sabihin na pag wala yung church, hindi mabubuhay yung church, wala, hindi po. Gagawa ang church at tigilos yung Panginoon, papadala ng mga tao. Ang ibig sabihin ko po ito, kung saan ka nilagay ng Panginoon at diyan ka nilagay, diyan na yung naging buhay mo, magpagamit ka. Pero ang Panginoon ang mag-aalis sa iyo dyan, magtatapos sa iyo dyan, maglalagay sa ibang lugar, wala tayong magagawa. Panginoon din. Mga kalaban mo yung Panginoon. Hindi mismo yung leader o yung men. So, ibig sabihin ko ngayon po, nanatili na po ako dyan. Kahit ibang church po, gusto po nila akong tawag dito, hunin po. Hindi ko po alam. So, biyaya lang po ng Panginoon. Bakit po nakikita nyo na yung ganun? Pamumuhay na meron ako. And ngayon po, nakikipag-partner tayo sa mga church. Para sa tumutulong tayo. Open po kasi ako pagdating po sa ganun. Kasi naniniwala po ako kapag meron po tayong nagiging connection po. Speaking of connection, nakikipag-collaborate tayo sa munisipyo, sa mga SK Kagawad, barangay SK, doon tayo nakikipag sa kanila. Bakit po? Hindi para tayo makuha tayo. Una, para makita kung sino si Kristo sa buhay natin. Pagdating nun, kung ano yung mga kasama po yung
So sila lang po ang magiging natin. Wala, magugulat tayo. Yan. So pag-pray natin na this coming July 5 po, darating po yung mga bisita ko mga SK, barangay SK po na San Juan, yung mga SK natin. Yung 8 na yun, so kailangan nyo po yung mga SK na yun, dumating po. At may 1 o 2 konsyal na bibisita kung sa atin. Matuloy natin, no? Kung hindi mo alam ang susunod na hakbang, hayaan mo ang salita ng Panginoon na kumilos sa iyo buhay at maging ilaw. So next, ano na po? A, N, G. Ito na po, letter G. Ready na po ang bawat isa? Gabay ang panalangin sa buhay. Amen. Nagiging gabay po natin yung panalangin. Ready ko po, gabay ang panalangin sa buhay. Yung buhay natin ngayon, dapat po ang panalangin po yung nagiging gabay natin sa bawat takbuhin ng buhay natin. Ang panalangin ang daan para maipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lang ito para humingi, kundi magtiwala at makinig sa Kanyang sasabihin. Sa oras na po ito, sa itong oras na po mismo, may sinasabi ngayon ang Panginoon sa iyo, pakinggan mo. Buksan mo lang ang puso mo. At kung titignan niyo po ang inyong lingkod, kung bawat isa sa inyo ay pagpipray, ang dami. Imagine that. Mas marami kami pinagpipray. Pero wala po sa amin yun. Kasi tinawag kami ng Panginoon para ipag-pray kayo. Biyaya lang po ng Panginoon eh. At tungkulin namin yun para makita natin po ng bawat isa, kailangan natin ng bawat isa sa pamamagitan po ng panalangin. Ang connection natin sa Panginoon ay pananalangin natin. Ang connection ko para lumapit ka sa pastor, pakikipag-usap. Nabitan ko siya ng personal. Sa Panginoon, di mo nalalangan, Lord, pwede bang magpakita ka sa akin para baka mamatay ko. Kaya kung makita yung Panginoon. Galing mo, isipin mo na, no? Itigit mo yung mata mo. Taan ng lugar, usap, tahimik at mananalangin ka. Magugulat ka na lang magpagyakap ang Panginoon at pag-iyak ay hindi mo nasa Diyos. Ang tawag ko, intimacy sa Kanya. Kaya ikaw, kung may panalangin ka ngayong oras na ito, kapatid, iyan ko lang mo yung sarili mo sa Panginoon. Hindi mo kailangan sumubok. Mapapagod, yes. Pero huwag kang susubok. Kapit ka lang. Naintindihan ng Panginoon ko ngayon. Bakit? Itong church na to, inilagay niya dito. May purpose. Panalangin ay daan, ay pag-ugnayan sa Diyos, hindi lang ito para ayaw, sinabi ko na po kanina. Gawing natural na parte po ng pang-araw-araw na buhay natin yung panalangin kahit simple lang. Lord, maraming salamat po. Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po itong church na to. Gamitin niyo po ako sa inyong kaloob, sa inyong kagustuhan. Huwag tayong papayag na hindi natin nakakausap si Kristo. Young people and adult in this church, kailangan natin ng panalangin ng gusto sa Panginoon. Sabi po sa Philippians 4:6, pamilya na po kayo dito, be careful for nothing. Sabi po, huwag tayong mag-alala sa anumang mga bagay. But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your regrets be made known unto God. Lahat na po ng pagdadaan natin, kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon kahit may pinagdadaanan tayo. At alam mo yun, nasasaktan ka nasasaktan ka na physically, emotionally, kailangan mo pa rin magpasalamat sa Panginoon. Kasi may purpose yan, may sasabihin ng Panginoon sa iyo, may gagawin ng Panginoon sa iyo. Hindi pa tapos, hanggang ngayon, hindi pa tapos ang Panginoon sa plano ng buhay niya para sa iyo. Hanggang ngayon po, gumagawa ang Panginoon. Ako, tinatanong sa sarili, Lord, alam ko po, kulang pa po itong ginagawa ko para sa iyo.
hindi ka pa po maaabot, at wala naman po talaga makakaabot. Pero sa biyaya po ng Panginoon, tulong ng Panginoon, grabe yung biyaya ng Panginoon. Actually, may biyaya na tayo. Matthew 6:33, daragdag po ng Panginoon. Basta unahin mo lang siya sa lahat ng aspeto ng buhay mo bilang sa mananampalataya. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Dabes ang Diyos natin. Baga best friend, superhero, lahat na lang. Letter K. Hindi po KKK ah. Okay, letter A. Kapayapaan kay Kristo. Wow. Sabihin mo sa katabi mo, may kapayapaan kay Kristo. Balikan mo din ha, pag walang katabi, kasi pag gawa ka walang katabi, ano po? Sa gitna ng ingay ng mundo po natin, at may mga personal po tayong struggle, tanging si Kristo po ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan na hindi po natin matatagpuan po sa ibang tao. Amen? Siya yung tunay na kapayapaan. Minsan hinahanap natin sa ibang tao, minsan hinahanap natin kung saan tayo naghahanap-hanap. Pero nandito lang, si Kristo lang yung magiging kapayapaan ng puso natin. Minsan nagugulo yung ating isip doon sa mga struggles ng buhay, doon sa mga challenge ng buhay natin. Pero si Kristo, nandiyan lang para sa atin, bigyan tayo ng kapayapaan. Yan ang Kristo natin. Sabihin mo sa katabi mo, kay Kristo tayo. Kristo tayo. Balikan mo, yes, kay Kristo tayo. Kristo tayo. Amen. Di ba? Walang ibang makakatulong sa atin, kundi ang Panginoon lang. Kapag nababalisa po tayo, nalilito tayo, alalahanin mo lang yung pangako ng Panginoon. Siya yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan dito sa mundo. And with that, John 14:27, hindi ko po, yung mga verse na po yun, bawat ano po yun. So, John 14:27, sabi po doon, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives, give unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Wow! Malinaw po sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Ang Panginoon po yung magbibigay ng kapayapaan sa atin. Sa kabila man po na malam mo yun ng trouble ng buhay natin, kung ano-anong trouble na yan, pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Anong letter na po tayo? Sa inyo, mga 3 oras lang, di ba? Bago tayo mapunta sa letter A, sa gitna ng kaguluhan, hanapin natin si Kristo. Kasi matatagpuan natin siya. Matagpuan naman natin, di ba po? Sa mga nakilala na po sa Panginoon, matagpuan na natin yung tunay na kapayapaan. Siya lang po. Okay, letter L. Yun, no? Lakas mula kay Kristo. Kanina kapayapaan, ngayon lakas naman na galing po sa ating Panginoon. Hindi natin kaya mag-isa. Tama po? Pero sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin anumang hamon ng buhay dito sa mundong ito. Kasi siya yung nagiging ano natin eh. Kalakasan natin, Lord, you are my strength. Alam niyo yung kantang, you are my strength, strength not like no other. Si Jesus lang yun, hindi mo kailangan ng kalakasan ng iba. Siguro po, gagamit si Lord na magiging kalakasan mo, sasabihin sa'yo, pare, ang Panginoon ng kalakasan mo, kapatid. Kung nangihina ka, spiritually, emotionally, physically, si Lord ang magbibigay sa'yo ng kalakasan. Muli, yung aking thoughts, lumapit at kumapit ka lang kay Kristo na may pananampalataya. Huwag kang mag-aalinlangan sapagkat siya ang sagot sa iyo sa tanong mo.
Kapag pakiramdam mo na hindi ka natapat, parang may kulang, merong magiging sapat, si Kristo. Bakit niyo bakit mo lagi kong binabanggit si Kristo? Kasi siya yung sentro. Naglahat ng ginagawa natin sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Hindi ako yung bida, hindi kami yung bida, kundi si Jesus. In this life, mayaman ka man, mahirap ka man, anuman status ng buhay mo, kailangan natin si Kristo. Lahat po ng meron po tayo, wala po yan, hindi po natin madadala sa langit yan. Pero merong buhay, na ito yung buhay natin, yung ating pong kaluluwa. Yung buhay na walang hanggan. Yun ang pangarap, yun ang desire natin, no, mga kapatid. Yung binigay ng Panginoon sa atin. Tingnan natin sa Panginoon. Sa kahinaan mo, doon mo matatagpuan yung kapangyarihan pagkilos ng Panginoon. Kasi siya ang malakasan. Philippians 4:30. I can do all things through Christ who is strengthened me. Wow. Kaya natin kasi kasama natin si Kristo. Magagawa natin yung bagay na yon kasi kasama natin si Kristo. And alam na natin yung magiging sagot ng Panginoon kasi malalim tayo sa Kanya. Ano man yung maging sagot niya, yes, no, wait, kasi malalim ka sa Kanya, naintindihan mo kung ano yung ibibigay pagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Kapag nasaktan ka, alam mo na yung Panginoon yung kumilos. Alam mo na yung sagot niya. Parang ganito po, may panalangin ko, I share this po. Almost 20 years ko na pong pinag-pray ng nanay tatay ko kung makabalik po sa church, makasama ko po sa church. Bakit po ako mga Christian family po kami? Actually, hindi po nila tanggap yung before na nagpapastor ako. Kasi kesa ganito, yung buhay ko, ganito. Pero sabi ko, Lord, sa iyo lang ako dedepende. Kasi ikaw yung kailangan ko. Ikaw yung tanging kailangan ko. At ito po, sino na po nagpupush? Anak, ito may kailangan mo doon. Oh? Minsan may mag-aaral ka uli yung pabiro na, mag-aaral na naman si kuya. Akit na naman uli ng stage. Pero nakakatawa doon dahil pag nakapagkwentuhan kami ng nanay o tatay ko, ano po binabanggit niya sa akin? Oo nga. Talagang sa Panginoon lang talaga tayo lalaki. Ang tatay ko po kasi magpapasko po yung dati. Ako na po yun ang tuloy sa biyaya po ng Panginoon. Kilala niyo po yun si Kuya Albert. Yung aking pong tatay. Kami po lumaki sa pangangalakal. Pero proud po ako na nangangalakal kami before. Na nakapunta pa kami sa Mandaluyong. Tuwan-tuwa ako pagpapaba na yung Ayan na, tay, ito na! Sama ko yung utol ko, si Eugene. Hindi pa siya nag-asawa. Tuwan-tuwa kami. Pag-akit naman, hirap na hirap kami kasi tutulak. Di ba po, pag Mandaluyong po, may pagka sa pineta po. Ikaw naman mag-drive. Huwag na masakit tayo minta mo. Dito muna ako sa gilid. Papahinga. Ang tuwanan, balikan po yung mga, alam mo yun. Pero ito po, hanggang ngayon sa biyaya po ng Panginoon, bakit po ako nandito? At gusto sumunod sa pinapagawa po ng Panginoon. Kaya hindi po matatapos yung panalangin ko na darating ang panahon na magugulat ako Sunday, papasok sila ng church. Yan yung nanay tatay ko. Hindi pa tapos. Naniniwala ko, hindi pa tapos yung plano ng Panginoon sa pamilya. Ngayon po, may nakakasama ko yung kapatid ko. Siya po yung sa multimedia. Siya po yung treasurer ng church, Dean. At yung si Bunso, siya po yung nag-lead po ng praise and worship sa youth. So, tatlo kami sa church. Pamangkin ko pa pala isa. Mag-aasama kami sa church. Sunod-sunod na po yan para gagawin ng Panginoon.
Kailangan din na nakaantala lang ako sa presensya ng Panginoon. Huwag po tayo mga. So letter A na. Tapos na tayo. Amen po ba? A. Ayan na po. Mga mapapandyan nyo yung salitang angla. Angla ng pag-asa kay Kristo. Wow. Okay po, angla ng pag-asa kay Kristo. Tunay nga po ba talaga may pag-asa sa Panginoon? Amen? Amen. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa sa ibang bagay. Minsan binibigyan na natin sa Panginoon, Panginoon, ikaw na po bahala. Kasi this life, our life, depende na tayo sa gagawin ng Panginoon. Aasa na lang tayo sa Kanya. Mabuhay po tayo nang naayon po sa Kanyang kalooban. Ano man ang sabihin ng iba, ano man ang tingin sa iyo ng iba, ang kausap mo, ang kaharap mo, ang Panginoon ang pinaglilingkuran mo. Against man sila sa ginagawa mo sa paglilingkod mo, ang susunod mo yung pinapagawasan ng Panginoon. When your pastor, yun yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon, gawa din tayo, mga kapatid. Kaya lagi po pinapaalagi po, ibig sa mga young people namin sa church, sa mga yato, tulog tayo kung yung pinapagawa ng Panginoon sa ating lingkod. Hindi po kakayanin ng ating pastor. Kaya po kayo nandyan, may purpose. Minsan nagiging against, pero wag. Lapit ka lang, Panginoon, ito po ba ay kalooban mo? Ito po ba ay naayon pa rin yung sa inyong salita? Kausapin natin yung Panginoon. Magiging tulong natin ang salita ng Panginoon. Si Jesus ang ating matatag na pundasyon dito po sa simbahan ito. Hindi tayo matatangay ng alon ng problema kung siya ang ating sandigan sa kabila ng ating pagkukulang at pagkakasala. Hindi pa po tapos ang plano ng Panginoon sa buhay ng kapatid. Ang edad yan. Talagang doon tayo papunta lahat. Pero wala sa edad ang pagpili ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kumapit kay Jesus sa gitna ng pagod, sakit o pagkabigo. Siya ang pag-asa na hindi kumukupas. Kung ang pantalon ay kumukupas, ito po, sorry po, kumukupas na. Pero po ang Panginoon hindi kumukupas. Kung ano siya dati, ngayon at kailanman, Diyos pa rin siya. Hindi nawawala ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan, andyan siya palagi sa atin. Nung kumupas man ang ating pong mga sarili, ako, may mga suot ko, o ano man yan. Pero si Kristo hindi kumukupas. Especially ang kanyang kadakilan at pag-ibig sa bawat isa. Sabihin mo sa kapatid, madapitin mo nga, mahal naman tayo ng Diyos. Babalik mo, siyempre naman. Sabihan nung sa amin sa camp, God is good. Sabihin mo, grabe. Ano mo po? Sabihin ko po, God is good. Sabihin nyo po, grabe. God is good? Grabe. Tapos sabihin nyo po, sabihin ko po, all the time, sasabihin nyo naman po, tunay at garantisado. Tunay. Diba? Ulit ito po. God is good? All the time? Tunay at garantisado. Diba po? Okay, ano po? Narinig ko lang po yun sa youth camp. Natuwa lang po. So, kailangan po ang buhay para pong, ito po, ang buhay natin para pong dagat. Pero kung si Kristo ang angkla, hindi ka lulubog basta-basta. Wow, yun na. Inopen ko na po yung angkla kanina. So yun na yung sinasabi ko po. Hindi tayo basta-basta lulubog. Kasi yung angkla natin, si Kristo. Na hindi po matitingnan ng kahit sino. Pag ang Panginoon kumilos sa iyong buhay,
Hindi ka matitinag ng kaaway. Sakapit ka lang sa Kanya, lapit ka lang sa Kanya. Ano man ang kondisyon mo, ano man ang maramdaman mo ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang financial crisis mo ngayon, lumapit ka sa Kanya na may pagpapakumbaba, Panginoon ang bahala sa iyo. At magpapatuloy siya ng taong tutulong sa iyo. At mismo siya ang magbibigay sa iyo ng kailangan mo. Paalala po sa bawat isa. Kahit anong bagyo, si Kristo ang angkla ng katatagan. Ano yan? Yung salita po kanina ng aking pong title. Angkla ng katatagan. Kristo. Binasa po ni Pastor po na binasa po natin verse. Pwede ba nating basahin po yun? Okay lang po. Hebrews 6:19. Opo. Ito na po no, Hebrews 6:19 po. Kung English man po yan o Tagalog, pwede ba natin po 6:19 po. Pwede pa nating basahin sabay-sabay. Okay lang ba na tumayo tayo? Paggalang po sa nagbabasa po ng salita. Okay. Basahin po natin, no? Kung Tagalog man po yan o English, okay lang po. Sabay-sabay po. Okay. Ready, begin? Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng dating ng templo hanggang sa dakong kabanyagan. Pwede na po mababot na yung word na angkla. Ano po sa verse? Tunay nga. Siya yung ating matatag na angkla. Wala na po iba. Ibig sabihin po, mas matibay pa doon sa barko si Kristo. Bigyan ko po kayo ng mga Bible character. Hindi lang to. Mga Bible character na kumapit pa rin sa angkla. Gawin po, si Apostle Pablo po. Bagamat hindi sigurado kung si Paul po kasi sa gitna po ng kanyang pagkausig, di ba nabilanggo po siya at nanganib po kanyang buhay, nanatili po siyang matatag sa kanyang pong pananampalataya. Bakit po? Ano po yung makuha nating lesson doon sa kay Apostle Pablo po? Matibay na pag-asa kay Kristo sa gitna po ng pagsubok na pinagdaanan niya. Even kahit nakulong siya, sa Panginoon pa rin siya nakaangkla. Nakapag-disciple pa nga po si Pablo. Galing po. So, si Noah po, sa matinding niyang kasamaan sa mundo, si Noah ay kumapit sa salita ng Panginoon. At nagtayo ng arko ayon sa utos po ng Panginoon. Hindi siya natingnan kahit pinagtatawan na siya. Alam niyo, hindi naniniwala yung mga tao. Pero sa kabila po noon, sinunod pa rin po niya ang Panginoon. Ibig sabihin po nun, kumapit pa rin po siya sa arko. Si Job, nawalan po ng kayamanan, anak, kalusugan. So, pero hindi niya po sinumpa yung Panginoon. Nanampalataya pa rin po siya sa Panginoon. Walang kasagutan. Nandun pa rin yung pagkakit. Si Daniel, hindi siya natakot manalangin kahit alam mo yun, tinuloy pa rin po yung laban niya. Ang kanya pong pananampalataya nakakapit pa rin po sa angkla. Katapatan sa Diyos ang kanya po pa rin ginawa. And last na character po si Peter po. Lumakad po sa tubig, ngala niya po si Peter. Papunta sa Panginoon. Unit lumubog. Pero po rin po ginawa ng Panginoon. Tinulungan siya ng Panginoon. Ano ginawa ni Peter? Kumapit pa rin po sa Panginoon. At doon naniwala. Ito nang balataya siya. Yun. Ang angkla natin. Si Kristo. For the conclusion po ng ating pong pinag-aralan, ito po ang ating
Meron pong apat. Manalig. Manalig sa Diyos sa sariling lakas, hindi sa sariling lakas. Magbasa ng salita araw-araw kahit, alam mo yun, one chapter, makakatulong na po sa atin. Manalangin, open line, 24, 27, parang ano yun, 7-11. Open yan, 24/7 yan. Dapat tayo din, 24/7 din tayo. Open tayo, manalangin sa Panginoon. And last, kumapit kay Kristo, huwag bibitaw kahit mahirap. Ngayong araw na to, sama-sama tayo lumapit sa Panginoon sapagkat ang tumawag sa atin ay banal at makapangyarihan. Tunay nga na siya po ang ating pong katagalan na hindi po kumukupas at kahit kailan nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pinakita, ipinaramdam ng Panginoon ang kanya pong pag-ibig sa atin. Kaya tunay nga mga kapatid, saan ka pa? Kay Kristo. Kaya ba minayaan natin tumayo bawat isa? Kayo tayong lahat. Marahil, bago mo narinig, saan ka na inakapit? Sino yung nalalapitan? Sino yung unang tibok ng puso? Ngayong oras na ito, ikaw ba'y nakakapit kay Kristo? Sige tayo lahat. Tungo natin ang ating mga ulo. In this moment, di ko po hayaan. Ano ba yun? In this life, mga kapatid, ang tunay ng pag-asa kay Kristo lang. Alam mo, kahit naman nahihirapan tayo. Kahit na minsan gusto na natin sumuko, pero ang Panginoon nandyan lang sa atin. Kasi alam ng Panginoon ano yung papagawa niya sa atin. Alam niyo yung kailangan na tulong mo. Ang kailangan natin lumapit sa Kanya. Yung pakubaba natin. Hindi tayo sa Kanya, magpasalamat tayo sa Lord. Ito po. Ano po kapatid? Minsan gusto na natin sumuko. Balikan mo yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Kung kailan ka naligtas, kailan ka niya niligtas. Balikan mo yun. Iwakala natin na Kristo. In this church, your pastor, your ministry we have, halagaan, pagtulungan. Kasi yung angkla natin si Kristo, hindi bibitaw yun. Pati kung may panalangin ka sa oras na ito, Panginoon Lord, gusto ko naka-angkla sa'yo. Pwede bang tulungan ako, Panginoon, sa oras na ito? May panalangin ako, Panginoon, gusto ko ibigay sa iyo, Panginoon. Na walang pag-aalinlangan, kapatid, kung yan yung panalangin mo, open mo yung ating altar. Pwede ba tayong sabay-sabay manalangin dito sa harapan? Panginoon, ito, lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Kasi ito yung pangangailangan, ito yung desire ng ating puso. Come on, kapatid, kung mo nang palagpasin pa, lumapit ka sa harap. Samahan mo ako manalangin. Ibigay mo sa Panginoon. Panginoon, ito ako ngayon. Gusto kong lumapit sa iyo, Panginoon. Gusto kong lumapit sa iyo, Panginoon, kasi naniniwala ko ikaw yung angkla ng buhay ko. This time, kapatid, wala nakakasigurado. Kailangan mo yung Panginoon, iiyak mo sa Panginoon sa oras na ito. Panginoon, ito ako ngayon. Come on, sabay-sabay tayo. Dito tayo manalangin tayo sa ibigay mo sa Panginoon niya. Ibigay mo na 100%, Lord, ito ako. Nakikita mo, Panginoon, no? Nagtitiwala ko yung sarili buhay ko sa iyo, Panginoon. Yung effort ko, yung time ko, yung panahon ko, yung pera ko.
Kasi ikaw yung angla ko, Panginoon. Ikaw yung kailangan ko. Ikaw yung kalakasan ko. Wala na akong hahanapin pa kundi ikaw, Panginoon, kapatid. That's your prayer. Ipag-pray mo sa oras na kamamag. Tuwan, pray ka. Pray tayo. Sige po. Walang sayang na luha sa presensya ng Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon, Lord, ito yung pamilya ko, ito yung kailangan ko. Lord, sisibisi. Sisibisi kami. May purpose bakit ikaw yung nandito sa church. May purpose bakit yung pastor pa rin dito. And his wife, and his kids. Bakit kayo na-bless na pinapakita sa inyong Panginoon? May gusto siyang gawin. Pagkaisa tayo sa kanalangin. Para mo siguran ang bigay ng Panginoon sa mga. And I'm proud maging part nito. Bonus na sa akin, pray po man. Sige po, pray mo, tumaya, come on. Dito ako lumayan kasi. Robin po yung aming outcome. Sa oras na pinayayakap tayo ng Panginoon, may sinasabi yung Panginoon sa oras. Buksan mo yung puso. Pakinggan mo yung boses ng Panginoon sa oras. Speak the Holy Spirit and right Holy Spirit. Kasi may gusto tayo ng Panginoon sa'yo. Huwag mo pipigilan yung gagawin sa'yo ng Panginoon. Huwag mo pipigilan yung papagawa sa'yo ng Panginoon in your family. Ikaw yung gagamitin. Your adult, your young people in this church. Isasabihin sa'yo, Panginoon, pahinga mo. Lord, hallelujah, Jesus. Pahinga mo. Pray your pastor. Pray your church. Pray your family. Pag-asa natin si Kristo. Ano man yung kasalanan, ano man pagkukulang na gagawin. Hindi tayo nagmamag sa Panginoon. Hindi magiging. Mag-pray ka lang. Sige po, pray ka lang. Pray ka lang. Pray ka lang. Tayo sa Panginoon. Sige po tayo lumabos sa Panginoon. Tayo magugulangin ng Panginoon. Hindi na tayo pamabayaan ng iiwan. Hindi na kanyang pangako. Lapit ka lang. Lapit ka lang. Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you for your word, Lord Jesus. Ikaw ang aming angla, Panginoon. Ups and down, good or bad, ng sitwasyon po ng buhay namin, Panginoon, we need your presence. We need you so much, Lord Jesus. Lord, yung mga nandito po, mga kapatid ko, Panginoon, sa pananampalataya dito sa inyong harapan na nanalangin, narinig niyo po sila, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang sinasambit mo ng kanilang pong labi, ano man po, Panginoon, binapagpunan mula sa kanilang puso. Lord Jesus, patuloy mo silang pangunahan, Panginoon. Ikaw ang tunay, Panginoon, na kailangan, ang tanging kailangan po namin, Lord Jesus. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang mga naririto, Panginoon. Ano man po, sinasabi niyo, Panginoon, sa kanila, Lord Jesus. Tuloy po sila kausapan. Pinapanalangin, Panginoon namin also ang pastor ng church na ito and his family. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon. Patuloy mo silang pagbalain, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, pagalingin, Panginoon, sa anumang mga sakit, Panginoon. I speak the blessing, Panginoon, in this church, Lord Jesus. Sa lahat ng mga membro, Panginoon, ng CCBC,
Panginoon. Ano man ang ministry na meron sila, Panginoon, sila may mandigon, sila may officer, Panginoon, may pinapagawa ka sa kanila, Panginoon, patuloy mo silang gamitin, Panginoon. Patuloy mo silang pagkaisahin, Panginoon, sa inyong ang ministry, Panginoon. Jesus. Lord, patuloy kang maitaas. Patuloy kang mapurihan, Panginoon. Sa inyong gawain kita po. Patuloy ka namin pasasalamatan mula po sa aming puso. Pupurihin magpakailanman, Panginoon. At patuloy na ialay ang aming effort, ang aming buhay, ang aming panahon, ang aming pera, ang aming meron. Salamat, Panginoon, sa mga sagot. Nawa, Panginoon, inyong pagkilos at patuloy na kumilos po sa aming buhay sa bawat isa. Patuloy ka namin patakilan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa kabutihan at sa kabaitan mo, Panginoon. Nararapat kang purihin at sambahin, Panginoon. Wala na po iba. Salamat po muli. Ikaw ang aming tunay na angka. Sa mahal na Ama, na Espiritu Santo, lahat po tayo, isabi po na, Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon.